Hi guys! Welcome back sa ating channel. This is Madam Mieli, ang inyong tambay na ina. If you're not yet subscribed to my channel, please subscribe now na. now na. So, recently, hindi ako nakapag-update ng ating crypto vlog kasi tinry kong gumawa ng mga schedule or ng script. script outline kasi parang napansin ko medyo magulo yung flow ng video natin. And hindi ko siya kayang gawing impromptu. Kaya ayun, medyo natagalan tayo sa pag-update. So, ito meron akong script. So far, napansin ko yung mga vlog natin about cryptocurrencies is hindi akma dun sa mga talagang bago pa lang sa crypto space, yung wala pa talagang knowledge about it. Kaya, gagawa na lang ako ng mga guides kung saan paano talaga kayo makapagsimula sa cryptocurrency. Kasi may mga nag-chat sa akin, nakakilala ko, nag-chat sila asking kung paano ba mag-start. And yung mga crypto vlogs natin, more about, DeFi. So, hindi na siya pang beginner level. So, today, pag-uusapan natin yung crypto wallets, yung dalawang klase ng crypto wallets. So, how do we really get started with cryptocurrency? So, that's the big question, di ba? Cryptocurrency. So, una sa lahat, ang cryptocurrency or asset ay digital. So, kailangan mo ng digital wallet. Kaya nga, yun yung pag-uusapan natin kasi before ka magkaroon ng cryptocurrency, yun yung unang-unang kailangan mo sa lahat. Hindi siya kagaya ng peso na kung gusto mo magkaroon ng peso at magkaroon ng dollar, pupunta ka sa money exchanger para ipapalit yung peso mo to dollar, tapos makukuha mo siya as paper. When it comes to cryptocurrency, hindi siya ganon. Hindi mo siya mahahawakan as a real paper or coin currency. Kaya kailangan mo din ng digital wallet to store your digital assets or digital currencies such as Bitcoin, Ethereum, and so on. Okay, so ano ba yung itsura ng cryptocurrency wallet? So usually it's a form of an app, a website, an extension, or hardware wallet. So usually bibigyan kanila ng isang mahabang series of numbers and characters which will represent as your wallet address. So when sending Bitcoin or cryptocurrencies, you need to ask the recipient kung ano yung cryptocurrency address nila. Ngayon, pag nakuha mo na yung cryptocurrency address nila, i-enter mo yun sa wallet provider mo, and then yung amount na isi-send mo. Same thing as receiving, yung crypto wallet address mo, ibibigay mo yun sa sender para maka-receive ka. Okay? And ang importante sa lahat is pag magsisend ka ng cryptocurrencies, hindi kahit anong currency lang yung pwede mong isend. So, for example, you wanna send a Bitcoin, you need to use a Bitcoin wallet address. Otherwise, kung gagamit ka ng Ethereum, tapos mag-send ka ng Ether, kailangan mo ng Ethereum wallet address. Ngayon, kung nag-mix up yung mga wallet address na yon, nag-send ka ng Bitcoin sa Ethereum address, wala na, mawawala na yung pera mo. Sa cryptocurrency, walang cancellation. So, pag nag-process ka ng transaction, kung depende na lang sa wallet provider mo, kung meron silang sort of delay bago nila ipasok to sa blockchain or gawing on-chain transaction. Pero pag naka-on-chain transaction na yan, there's no turning back. So, kailangan lagi kayong sigurado sa wallet address na gagamitin ninyo. Pero, meron din mga wallet address na pare-pareho na kahit magkakaiba yung cryptocurrencies na gamit mo. For example, pag gumamit ka ng BSC or Binance Smart Chain Wallet, tapos under siya ng BSC network, yung particular currency na kailangan mong gamitin, magiging pare-pareho yung wallet address nun. For example, meron akong cake, meron akong BNB, meron akong bake, tsaka 1 inch, tas lahat sila is nasa BSC network, yung wallet address ko for those currencies will be the same. Pero syempre, pag nag-send ka pa rin ng cryptocurrencies, for example, 1 inch yung isa-send mo sa kaibigan mo, kailangan
1 inch pa rin yung isiset mo na currency pag nagtatransact ka. So, importante na hindi ka mag-mix up ng crypto wallet address. Okay? So, gaya nga ng sinabi ko kanina, maraming klase ng crypto wallet. Merong desktop wallet, may app wallet, may paper wallet, meron ding extensions, may app, and so on. So, yung mga yon, iba-iba yung purpose nila, meron sila iba-ibang use, pero there are really two types of crypto wallet. So, that is the custodial and non-custodial wallet. So, mag-start tayo sa custodial wallet. Ano ba ang custodial wallet? So, it's a crypto wallet where you don't have full access kasi wala sa'yo yung seed phrase mo, wala yung private key mo, and yung seed phrase and private key ng wallet address mo, merong company na nag-handle nun, which is yung wallet provider mo. So, in case na magsara yung company na yun, di ba, wala ka ng habol doon. Pero, syempre, pag-usapan din natin yung advantages and disadvantages ng centralized wallet. So, ayun nga, kaya siya tinawag na custodial wallet kasi centralized siya. Someone is in custody of your private keys. Pero, para siyang similar lang din sa mga banks kasi maproseso yung pag-open ng account, but at the same time, pag nawalan ka ng access sa account, is meron ka pa ding pwedeng tawagan para hingan ng tulong makuha ulit yung funds mo. So, for example, nakalimutan mo yung password mo, ganyan, meron pa rin silang magagawa sa'yo kahit papano. So, ito, nilista ko dito yung mga advantages and disadvantage. So, number 1, they are usually accessible kasi kadalasan you have the ability to buy cryptocurrencies from them directly without paying any gas fees. So, pag pumunta ka sa cryptocurrency wallet mo and it's a custodial wallet, usually they have an option to buy using your bank account, your debit card, or kung ano man yung payment options na available sa kanila. Hindi mo na rin kailangang alalahanin ang seed phrase kasi ito napaka-importante ng seed phrase. Meron akong crypto wallet dati na nawala ko yung seed phrase and hindi ko na nakuha yung funds doon kasi it's a decentralized wallet or a non-custodial wallet. Pero kung custodial wallet siya and nakalimutan ko yung PIN, pwede kong i-contact sa customer support nila kasi before you can create a custodial wallet, usually you have to undergo a verification process. Kaya yun kailangan kasi dahil nga kagaya nun, pag nawala mo yung password mo, syempre, they need to identify you kung sino ka. Kailangan malaman nila kung ito ba talaga yung owner na to, yung tumatawag or nag-i-email sa kanila. So, kaya may KYC. And that's the reason why medyo matagal yung pag-create ng crypto wallets sa custodial wallet providers. So, ang disadvantage lang is, syempre, yun nga, mag-undergo ka ng KYC. So, kung wala kang IDs or valid IDs, most likely, hindi mo magagamit yung full potential ng custodial wallet mo and hindi mo makukuha yung seed phrase mo. And seed phrase is very important. So, bago natin ipagpatuloy yung usapan na to, di ba? Ano ba yung seed phrase? So, ang seed phrase ay sequence of words that is usually 12 words pataas. So, depende sa protocol na ginagamit ng wallet provider mo. So, yun yung isa sa mga pinaka-importanting code kasi pagka nawala mo yung seed phrase mo, hindi mo na ma-access yung funds. Okay? So, para siyang sa DaVinci Code, yung pag mag-open ka yung box na ino-open nila, meron kang cryptic codes na kailangang ilagay para ma-open mo yung laman ng box. So, if gumawa ka ng wallet, for example, gumawa ka ng cryptocurrency wallet, tapos sinabi nila na you need to back up your seed phrase, make sure that you back it up. Even na may password ka na sinet up doon na hindi mo makakalimutan, importante pa rin na makuha mo yung seed phrase mo. Kasi, in case na makalimutan mo yung PIN mo, yung seed phrase mo is magagamit mo para ma-recover yung account. So, hindi lang yun yung purpose ng seed phrase. Pag-uusapan pa natin siya in the latter part of this video. So, ngayon, magbigay lang tayo ng konting example ng mga custodial wallet. Number 1,
I'm sure familiar kayong lahat dito. That is coins.ph. Yung coins.ph, pag nag-create ka ng account, yes, you will get the wallet address immediately, pero you have to undergo a KYC process para ma-unlock mo yung specific limits. Tapos, pagka nawala mo yung password mo, pwede mo silang kontakin and ask assistance para ma-reopen yung account mo. Pwede ka rin dun mag-buy and sell, and kung mapapansin niyo, 'di ba, mas madali mag-buy and sell sa mga custodial wallets like that kasi dito sa Pilipinas, not everyone has debit cards or bank accounts, so they can go to 7-Eleven para mag-cash in sa coins.ph nila. So, yun yung pinaka-una. Another one is Wirex. Wirex is yung ginagamit ko for buying cryptocurrencies pag ilalagay ko siya sa Binance, kasi sa Wirex mas mura yung mga rates nila compared sa coins.ph. Something to take consideration din kasi yung mga custodial wallets, accessible siya, oo, pero yung mga prices nila, yung rates nila is over the counter price. So, mas mahal siya kung bibili ka and mas mababa siya pag magsasell ka. So, kung ang goal mo is mag-buy and sell, pwede kang gumamit ng exchanges like Binance. Binance also has a wallet feature, so kung saan pwede ka mag-buy ng cryptocurrency, pwede ka mag-send and mag-receive ng cryptocurrencies using your wallet, and Binance and other exchanges are considered as custodial wallet kasi nga mag-undergo ka din dun ng verification, and if you have issues with your account, pwede mo rin silang kontakin para makagain ka ulit ng access. And the last two on my list is yung Nexo and BlockFi. So, recently, di ba, ginawa natin ng review yung BlockFi and Nexo. Ito ay also a custodial wallet. Hindi mo makukuha din yung seed phrase nun, but you do have wallet address kung saan pwede ka mag-receive ng cryptocurrencies, and pwede mo rin siyang isend sa other cryptocurrency address na available. Ang kinagandahan ng Nexo and BlockFi is makaka-earn ka ng interest kung i-stock mo siya. So, comparing it with Wirex and coins.ph, yes, mabilis nga, madali yun. Mas accessible sa mga Pinoy na bumili ng currency or cryptocurrency sa coins.ph, pero hindi tutubo yung cryptocurrency mo doon. Unlike with BlockFi and Nexo, tutubo yung cryptocurrency mo every day. 'Di ba? And kung magba-buy and sell ka, mapapansin nyo talaga, halimbawa, ang plano nyo is buy low, sell high, yung mga cryptocurrency mo para magkaroon ka ng profit. Mapapansin ninyo na mas mahal talaga sa coins.ph. So, I suggest na mag-Binance kayo kung yun yung plano nyo. Okay, now let's talk about non-custodial wallets or decentralized wallets. So, yung mga non-custodial wallets or DeFi wallets, hindi siya talaga pang beginners. Kasi most of the time, yung wallet na mga decentralized, they don't have the option to buy and sell directly from their wallet. So, usually, mag-undergo ka pa ng third-party exchanges para maka-receive ka ng cryptocurrencies, and you have to pay for miner or gas fees every time you make a transaction with a decentralized wallet. Pero, ang tanong, bakit maraming gumagamit nito? And most of the crypto enthusiasts ay gumagamit ng decentralized wallet. Kasi, una sa lahat, ang cryptocurrency, ang goal nila is decentralization. So, ayaw nila na mabigay yung kanilang mga identity just to open up an account. And one thing na advantage sa mga decentralized wallet is you can create as many wallet as you can. So, kung gusto mong mag-create ng decentralized wallet, pupunta ka lang dun sa app na kailangan mong gamitin. Let's say, sa extension, which is like MetaMask. Pagka-install mo nun, ask ka lang niya na mag-create ng password, and then, i-back up yung seed phrase mo, automatic may wallet ka na. You don't have to verify anything from them. Even yung mga email address mo, hindi nila hihingin yon. So, may mga
may mga decentralized wallet na nag-a-ask na email address, pero karamihan sa mga decentralized wallet, password lang talaga ang hinihingi, or if you want to import a wallet. So, yon ang isa sa mga advantage ng decentralized wallet. So kung gusto mong mag-enter ng mga DeFi apps or decentralized apps, kagaya ng mga tinry ko sa mga past crypto vlogs ko, like yung PancakeSwap, BakerySwap, 1inch, and so on, yun ay nagre-require ng decentralized wallet. So, hindi mo pwedeng i-connect yung custodial wallet mo sa mga DeFi apps kasi kailangan mong mag-sign ng signature or approval bago ka makapag-transact sa mga DeFi apps. And yung mga approval na yon, applicable lang siya sa mga custodial wallets. Okay? Tsaka sa mga custodial wallet, sa mga non-custodial wallets, ang tawag dito, meron kang seed phrase, diba? So, yung seed phrase, ikaw lang ang may hawak nun, so wala nang ibang tao ang makaka-access ng account mo unless ibinigay mo yung seed phrase mo. And kagaya nga ng sinabi ko, may isa pang purpose ang seed phrase. Yan ay yung pag-import ng wallet. So, for example, meron kang wallet sa MetaMask and you wanted to use that address or that specific wallet sa Exodus, another a non-custodial crypto wallet, you can just use your seed phrase and import it to that specific app. Makikita mo na dun yung balance mo. So, kung halimbawa naman gusto mong gumamit ng DeFi app sa mobile phone mo, you can use Trust Wallet and pwede mong kopyahin yung seed phrase mo from another wallet. Let's say MetaMask nga yung source wallet mo. Kukunin mo lang yung seed phrase, i-import mo doon, magagamit mo na yung DeFi wallet mo sa ibang apps. So, just in case na, halimbawa, magsara man yung kumpanya ng MetaMask, ayaw na nilang mag-provide ng wallet para sa mga tao, meron kang seed phrase, pwede mo siyang ilipat yung buong balance mo, yung buong wallet mo sa ibang app. Unlike, kapag nagsara yung coins.ph, wala ka ng habol. Pag nagsara yung Wirex, wala ka ng habol kasi wala kang seed phrase. Unlike sa mga DeFi, dahil nga may seed phrase ka, pwede mong hatakin yung laman ng wallet mo at ilipit sa ibang wallet, same pa rin yung wallet address mo. So, yun yung isa sa mga benefit ng decentralized wallet or non-custodial wallet. Another advantage of a decentralized wallet is lahat ng transaction na ginawa mo dito sa wallet na non-custodial ay on-chain. So, kung meron ka mang funds sa on-chain sa decentralized wallet mo, tapos biglang nagkaroon ng airdrop para sa bagong cryptocurrencies or nagkaroon ng rewards para after halving, like kagaya nung sa Bitcoin in 2017, kung meron kang balance sa wallet mo, sa Bitcoin wallet mo, makakatanggap ka ng BCH. Ganon din, mas qualified yung mga decentralized wallet. Kasi, kagaya nung nangyari nga noong 2017, ang gamit ko that time is coins.ph. And, nung nag-halving, kung meron kang Bitcoin balance sa wallet mo, makakatanggap ka ng same amount ng BCH. Kaso, sabi ng coins.ph, they won't support Bitcoin Cash. So, hindi daw sila magkakaroon ng Bitcoin Cash wallet. Kaya, yung mga merong Bitcoin sa coins.ph hindi nakatanggap ng BCH. Pero, may mga custodial wallets din na nagpo-provide ng mga ganon. Kagaya sa Coinbase, kung may balance ka at that time, noong 2017 sa Coinbase as Bitcoin, you could have received a Bitcoin Cash. So, yun yung downside ng custodial wallet. Kasi, syempre, kung ano yung desisyon ng company, ng wallet provider mo, yun yung masusunod. Unlike, kung naka-non-custodial ka, tapos nandun yung pera mo, di lahat ng on-chain rewards, kung magkaroon man ng on-chain rewards yung yung Bitcoin mo dun sa wallet na yun, di matatanggap mo siya sana. Kaso, hindi ganon. So, dun tayo sa disadvantages. Okay, every type of transactions you do with a non-custodial wallet
has fees. So, yun yung mga gas fees na tinatawag. Kasi nga, dahil on-chain transaction siya, yung mga fees mo is mag-a-apply ka agad-agad. Okay? So, sa mga custodial wallet kasi, since mas mataas yung price nila doon, syempre, hindi na nila sinasama yung mga fees doon. Tsaka pag nag-buy ka kasi, doon ka na kumukuha sa mismong pool nila. So, kagaya na in-explain ko sa inyo dati, kapag sa Binance, nagpasok ka ng dollar or ng peso, syempre, pag nag-buy ka ng cryptocurrencies doon, may available na makukuha. Unlike sa non-custodial wallet, you need to ask some other exchanges bago nila isi-send yun sa'yo. So, parang wallet-to-wallet transaction pa din siya. Unlike sa mga custodial wallet, hindi siya wallet-to-wallet transaction. So, mas lesser yung fees. Pero syempre, pagka nag-perform ka ng wallet-to-wallet transaction sa mga custodial wallet, meron ka pa ring minor fees na babayaran. So, gaya nga na sinabi ko, hindi siya talaga for beginners kasi kung halimbawa, nag-uumpisa ka pa lang sa crypto space and gusto mo pa lang itry, syempre, malamang ang bibilin mo pa lang yun is mga 100, 500, 1K. Pag nag-transact ka ng ganun, tapos nag-buy ka ng worth 1,000 na Ethereum kunyari, no? Bibili ka ng 1,000 worth of Ether from third-party exchange. Syempre, magbabayad ka na ng fees nila kung meron man. Tapos, may gas fee pa for sending it to your wallet. Unlike sa custodial wallet, walang ganon. So, kung gusto mong mag-buy ng small amounts of cryptocurrencies, okay lang. Pero, kung talagang big time na bilihan yung gusto mong gawin, we strongly suggest pa rin na gumamit ng decentralized wallet kasi mas safe yun. Kagaya sinabi ko, kung mag-shutdown man yung kumpanya na may hawak ng wallet mo, diba? Pwede mo siyang i-transfer sa ibang wallet apps na hindi mo magagawa sa custodial wallet. Tapos, isa pa sa mga disadvantages niya is medyo technical siya. So, for some people na gusto lang talagang magsimula, 'di ba? Parang mag-install ako ng extension tapos kailangan ko ng pumunta sa third party exchange. So medyo maproseso, 'di ba? So for others, ayaw nila ng komplikadong transaction, gusto lang nila madali o hindi nila nagigets din yung mga DeFi apps pa. So, yun yung mga downside pag gumamit ka ng decentralized wallet kasi kailangan mo talagang ibili siya sa mga decentralized exchanges or sa mga third-party exchanges para magkalaman yung wallet mo. Okay? So, example lang ng mga non-custodial wallet is yung Binance Smart Chain and MetaMask. Yung Binance, although meron silang custodial wallet, meron din silang DeFi wallet which is yung Binance Smart Chain. So, kailangan mo siyang i-download as extension sa Chrome browser mo. Same goes with MetaMask. Meron din PC wallet, which is yung Exodus. Tapos, yung hardware wallet like Trezor, Ledger, Cool Wallet, and Coinbase, and Trust Wallet for phones. So, wag kayong masyadong malito sa Coinbase kasi dalawa yung Coinbase. Meron silang Coinbase Wallet and Coinbase. So, pag Coinbase mismo yung ginamit ninyo, custodial wallet yon. Yung decentralized wallet nila is called Coinbase Wallet. Okay? And Trust Wallet. So, kung mag-create ka man ng wallet sa phone mo, yung seed phrase mo, pwede mo i-transfer din sa MetaMask mo and so on. Meron din mga web-based wallet like Block.io. So, yun yung isa sa mga oldest wallet ko. Dun yung nawala ko yung seed phrase. Tapos, hindi na tinatanggap yung PIN ko. Kaya, sayang kasi may Dogecoins ako doon na umabot sana siya ng 70k pesos. Nung nag-hype yung Doge, kasi hindi ko siya nakuha dahil nga wala sa akin yung mnemonic phrase ko. So, yung seed phrase, sometimes they are being called as mnemonic phrase. So, yun lang. Okay, so for starters and retailing of crypto, advisable talaga yung custodial wallets kasi nga madali siyang gamitin and makakapag-buy and sell ka. Pero yun nga lang, kailangan mo syempreng mag-undergo ng verification kung gusto mong gumamit ng custodial wallet. Pero kung wala kang IDs, which is marami din sa atin dito sa Pilipinas na
struggled sa mga valid IDs. So, kung wala ka mang valid ID at gusto mong mag-start ng cryptocurrency, you can also try using decentralized wallet. Pero, yung mga decentralized wallet or non-custodial wallet, it's highly advisable sa mga taong bibili ng malalaki or bultuhan na cryptocurrencies. So, ayan. Tsaka yung decentralized wallets are considered a very secured wallet. Yung iba nga, ina-advise pa nila na bumili ka ng hardware wallet. Pero, ako sa tingin ko, okay na yung mga decentralized wallets like Exodus sa PC. Kasi, secured naman na yung mga yun. Tsaka yung Trust Wallet sa phone. Kasi, magkano yung mga Trezor tsaka Ledger, napakamahal nun. Tsaka, isa pa nga pala, kung balak ninyong bumili ng mga hardware wallet, huwag kayong bibili sa Lazada ng mga ganun na. Kasi may mga hardware wallet kasi na tampered na or na-program na siya para makopy yung mga seed phrase mo, and baka balang araw, mahack lang din yung wallet mo. So, it's highly suggested na bumili kayo ng hardware wallet sa mismong website nila. And syempre, pag sinearch nyo siya, make sure na yun talaga yung website nila para hindi kayo ma-scam. Okay? So, yun lang for today. I hope may natutunan kayo sa video na to. Kung meron kayong katanungan, just feel free to leave comment. Pasensya na medyo mahinahon talaga yung boses ko ngayon kasi tulog na yung mga bata. At the same time, tinatry kong mag-follow sa script guide ko. And hindi ko din siya nasundan ng maayos. So, I hope, i-share nyo siya, i-like ninyo, at mag-subscribe kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Paalam!